Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Tuluyang nang nakapasok ang top-seeded Magnolia Chicken Templados Hotshots sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Ito ay matapos talunin ng squad ni head coach Chito Victolero ang Phoenix Super LPG Fuel Masters 89-79 sa Game 4 na kanilang best of 5 semifinals nitong Miyerkules na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Iniwasan ng Hotshots ang nangyari noong Game 3 kung saan umabante sila ng 21 puntos sa first half ng laban, subalit nawalan ng momentum sa second half para mapalawig ng Phoenix ang serye sa Game 4. Nanguna para sa Magnolia si Mark Baroca sa nagawa nitong 21 puntos galing sa 4 na 3-pointers at sahog pa ang 4 na rebounds at 5 assists. Hindi naman nagpahuli ang import ng Hotshots na si Tyler Bay kung saan nakagawa ito ng double-double na may 20 markers at 20 boards kasama pa ang 4 na assists, 2 steals at 1 tapal. Nagambag naman si Ian Sangalang ng 12 puntos para sa Magnolia. Samantala, nakagawa din ng double-double ang import ng Phoenix na si Jonathan Williams na may 17 puntos at 17 rebounds bukod pa sa 5 assists at 3 tapal. Nakakuha naman ng tulong si Williams kina R.R. Garcia at R.J. Jazz na nakascore ng 12 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Mga katapat ng Magnolia ang San Miguel Beermen sa isang best of 7 series finals na magsisimula itong darating na Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakabalik na sa bansa si UAAP Season 86 Most Valuable Player Kevin Kiambao pagkatapos makopo ang silver medal kasama ang Strong Group Athletics sa 33rd Dubai International Basketball Tournament. Malaki ang tulong na ginawa ng 6'6" na si Kiambao sa team ni head coach Charles Chiu para makapasok muli sa finals kung saan nag-average ito ng 18 puntos, 3.4 rebounds at 2.4 assists sa 7 panalo ng Strong Group sa Dubai. Kahit hindi nakascore sa championship game at hindi nakuha ang gintong medalya, malaking pasasalamat pa rin ni Kiambao sa experience na kanyang nakuha sa torneo. Dahil sa kanyang performance, may mga balitang lumalabas na iinaya si Kiambao na mag-try out para sa Summer League team ng New York Knicks. Ayon kay Kiambao, sa ngayon, wala naman daw offer at nakapokus muna siya sa paghahanda nito sa darating na FIBA qualifiers kung saan napili itong miyembro ng Gilas Pilipinas squad. Bukod dito, mayroon din daw offer ang De La Salle University star na man-naturalize ng United Arab Emirates at maglaro para sa national team nito. Sinabi ni Kiambao hindi niya pa iniisip ito sa ngayon dahil nga sa preparasyon na gagawin nila sa Gilas. Dagdag ni Kiambao na willing naman daw mag-antay ang UAE sa kanyang desisyon. Sasama sa practice ng Gilas si Kiambao sa Pebrero 15 bilang pag-ahanda sa first window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ni Dwight Ramos ang kanyang season best, subalit hindi sapat para maipanalo ng kanyang koponan na Livanga Hokkaido laban sa Gunma Crane Thunders sa larong ginanap sa Hokkay Kitayale. Patuloy ang magandang laro ni Ramos at nakagawa nga ito ng 22 puntos, ang pinakamarami niya sa 2023 to 2024 season ng Japan B-League. Natalo ang Livanga sa score na 94-82 laban sa Gunma para bumagsak ang record sa 10-24 sa buong season. Ito na rin ang ika-4 na sunod-sunod nilang talo sa kanilang huling 5 laro. Nakatirada si Ramos ng
o 10 of 22 mula sa field at nakakuha din ito ng 7 assist, 4 na rebounds, 1 steal at 1 tapal sa loob ng 34 na minutong paglalaro. Ang import nilang si Daral Willis Jr. ay natapatan ang kanyang score na 22 puntos bukod pa sa 14 na rebounds, 5 assists at 2 steals. Samantala, ang koponan ni 3D Ravenna na San N Neo Phoenix ay tinalo ang team ni RJ Abarrientos na Shinshu Brave Warriors 75-62 sa larong ginanap sa White Ring. Nakapag-ambag si Ravenna ng 7 puntos, 7 rebounds at 4 na assist para sa Neo Phoenix habang nanguna naman si Yante Maten na may 21 puntos at 10 rebounds at mayroon ding 17 puntos at 12 rebounds si David Dudzinski. Hindi naman nakagawa ng puntos si Abarrientos at nakagawa lamang ng 1 assist, 1 rebound at 1 steal sa halos 19 na minutong aksyon. Ito na ang ika-12 sunod-sunod na panalo ng Neo Phoenix kung saan napaganda nila ang kanilang record sa 30-4 para mapanatiling nasa tuktok ng team standings. Bagsak naman ang Shinshu sa 6-28 baraha. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.